is Dr. Ed Cabantog, and I'm going to be one of the speakers for this night. I'm a doctor by profession, a graduate of PLM, Pamantasan Lungsod ng Maynila, 1998. I passed the board exam 1999. I have a family medicine background from Hospital ng Maynila. Ang mga hospital affiliations ko po, mostly government. Hospital ng Maynila, East Avenue Medical Center, Jose Reyes, ng Lazaro, and Makati. And for companies, Alliance in Motion Global, we partnered with, pakita mo na, we partnered with Nature's Way. Sino po ba ang Nature's Way? Nature's Way has been existing for almost 45 years, to be exact. This is a $1 billion a year company. Yeah, $1 billion a year company. All of their products are medically proven, scientifically researched. There are more than 200 medical doctors, scientists, herbalists, researchers developing, formulating new product lines. But what I love about this great company is this. All of their products have very high ORAC value. Doc, ano yung ORAC value? Stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity. Doc, ano ba ang ORAC na yan? Mina-measure niya yung mga elements that we call antioxidants. Doc, ano naman yung antioxidants? According to so many research done, not only by Nature's Way, but a lot of independent medical communities, ang sanhipo ng lahat ng sakit sa buong mundo, mula sa simpleng ugot-sipon hanggang sa pinakamalalang cancer at even AIDS ang may kasalanan, free radicals. And asan pa ang free radicals? It's in the air that we breathe in. Question, may iwasan po ba ang hangin? Pag inaiwasan mo ang hangin, abay, kinuha ka na ni Lord. Hindi natin may iwasan yan. Some of the people are asking me, Doc, paano nasa hangin yan? Can you please explain it to us na mauunawaan namin? Guys, imagine mo to. Imagine mo itong pentel pen na hawak ko as a nail. Okay? Pako in Tagalog. Ang nail po ba or pako, may buhay o wala? Ilagay mo yan sa isang tabi. And the free radicals that I'm talking about, itong mga free radicals that I'm talking about, okay, they usually take action on anything, even on nails. So what will happen? Titirahin ng free radicals yung pako. Guess what? After a few days, ano nangyari sa pako? Very good. Alam na alam nyo, kinakalawang. Kaya katawa natin, may buhay o wala? Meron yung buhay, and worst of all, kinakalawang din yan. And the sad part is this, hindi natin nararamdaman. What do I mean? Sa pagkakaupo mo ngayon, pwedeng may sakit ka na, hindi pa lang nagmamanifest at ikaw wala pang kabuang-muang. Yung iba, hindi makapaniwala. Well, let me give you two classical stories. And I would like to expound it after telling you these stories. One about the heart, and one about the big C. Okay? 2 years ago, may sikat na musician in the Filipino music industry. Pangalan niya, Mr. Eli Buendia. Sikat ho ba? Yeah. Banda ng bokalista ng bandang Eraserheads, nag-dissolve, nagtayo ng panibagong banda. Ano pangalan? Pupil, sikat na sikat. Lahat ng album ng Eraserheads, platinum, triple platinum. Ano nangyari? 2 years ago, okay, sumakit yung tiyan. Nagpunta sa doktor. Ginamot yung sakit ng tiyan. Napakinggan yung puso, abay iba tunog. Nirefer sa cardiologist. Alam niyo po ba yung cardiologist? Doktor na espesyalista sa sakit sa puso. ECG, alam niyo po ba ECG? Lumabas yung resulta, abnormal. 2D echo naman ang ginawa. Dok, ano yung 2D echo? Ultrasound sa puso. 3 and 4 dimensional part of your heart's makikita. Yung muscles, yung pagpasok ng dugo, kung may bara o wala. Paglabas ng resulta ng 2D echo, pinatawag yung asawa. Sabi sa asawa ni Ellie, hey, your husband, he is a ticking time bomb. Anytime, pwedeng atakin sa puso ng walang nararamdaman. Tumawa yung asawa, Doc, are you sure? Asawa ko yung tinutukoy mo. My husband is just 31 years old. Walang nararamdamang chest pain. Hindi hina-high blood. Paano mo masasabi may sakit sa puso ang asawa ko? Pinakita yung resulta ng 2D echo. Look at the result. 3 of the major arteries ng puso ni Eli Buendia, 100% black. Doc, ano kailangan gawin? I-bypass operation. Narinig niyo na po ba yung terminong bypass? Yes. Sa tingin niyo, mura, mahal? Milyon ang hiningi sa kanya during that time. Hindi na-operahan during that moment. Ano nangyari? Nabalitaan ng mga kaibigang banda, parokya ni Edgar, Kamikaze, and so many other bands, nag-produce ng concert.
tribute to Mr. Eli Buendia, Live Eli. Lahat ng proceeds binigay sa kanya. Awa ng Diyos, na operahan na. Last year, nag-concert sila, reunion ng Eraserheads. Hindi natapos. Bakit? Nag-collapse in the middle of the concert. Early this year, tinuloy yung concert. Halos hindi matuloy-tuloy. Bakit? Sabi ng doktor, huwag ka masyadong ma-excite. Huwag ka masyadong magtatatalon. Bakit? Baka himatayin ka uli. Why? Yung sakit bumabalik. Can you imagine? 31 years old, hindi high blood, walang chest pain, pero may sakit sa puso. May iba lang ako. Di ba kayo wala kayong nararamdaman? Tama po ba? Di ba wala kayong nararamdaman? Di ba? Wala kayong nararamdaman? O, ganyan-ganyan si Eli nun bago atakihin. Ayan, ganyan-ganyan yung mga ngiti niya. Ganyan-ganyan yung pagtawa niya. Let me tell you about the big C. Dok, ano yung big C? Cancer. Carcinoma. When we talk about cancer, there are always two kinds of stories. Dalawa lang. Yung isang kwento ganito. Naku, si Kumari, may maliit na bukol sa breast. Ano raw, nagpunta kay doktor, sinuri, benign. Ano yung benign? Hindi malala, so huwag ka mag-alala. Yan yung isang uri ng kwento. Yung isang kwento ganito. Naku, si Kumpare, nakita ko last year, ang taba-taba, ang lusog-lusog. O what happened now? Nakita ko last month, biglang bumagsak yung katawan. Bumagsak yung timbang. Pati mukha, bumagsak, parang laging puyat. Hindi mapagkatulog. Tapos yung pagdumi niya raw, minsan matigas, minsan malambot. Pagpunta sa doktor, in-ultrasound yung sikmura. Naku po, may malaki palang bukol sa loob ng sikmura. Ano yung bukol? Cancer stage 3. Ano sabi ng doktor? 2 months to live na lang. May butiki ah. In short, itong kwento about cancer, malala na kaagad. Okay? Malala. Guys, ito tanong ko sa inyo. Mas marami kayo kaysa sa akin. Kapag ang pinag-usapan cancer, ano yung mas madalas na naparirinig, na pag-uusapan, na pagchichismis-chismisan? Yung hindi malala na benign o malala na kaagad? Ano mas marami? Sabay-sabay pa kayo. What does it mean? Pare-pareho kayo ng observation. Why? Guys, this is the reality. When we talk about cancer, there are only 4 stages of cancer. Stage 1, 2, 3, and 4. Wala pong stage 5. At itong masaklap sa lahat, guys. Pag ikaw may cancer stage 1 at stage 2, most of the time, wala kang nararamdamang kakaiba. Pagpalo ng stage 3 at stage 4, doon lang mabubulabog yung sistema ng katawan mo, enough for you to be bothered para magpakonsulta sa doktor. And during that time, pag nagpakonsulta ka, late na. Stage 3, stage 4, natataningan ka na lang. Nangyayari hindi. And worst of all, ito yung pinakasablay sa lahat. Ano yun? Ang Pinoy. Pag walang nararamdaman, papacheck up hindi. Sablay talaga. Sipin mo, yan ang Pinoy. Lawit na rito yung bituka. Nakikipag-inuman pa. Ayaw pa pumunta sa doktor. Pag nalasing, tatanungin si kumpare, pare, sa tingin mo, ano to? Ayan. Ano ba yung kumpare mo? Doktor? Hindi. Pubero. Ayaw magpunta kay doktor, pupunta, huli nga. That's the sad part. Ang free radicals, guys, traidor. Traidor yan. At marami pa tayong ginagawa araw-araw na nagpapataas ng free radicals sa ating katawan. Like what? Ang lakas mo manigarilyo at uminom ng alak. Aray. 2 bisyong nagpapadali sa buhay ng tao. Ano ba? Ang lakas mo kumain ng taba-taba. Taba ng baboy, balat ng manok, di ba? French fries, malutong na chicken, di ba? Pagka pinag-usapan, barbecue ang una mo kinakain, yung nasa dulo, kaysa yung karne, taba kagad, di ba? Mataas po yun sa free radicals. What else? Ang hilig mo kumain ng sunog-sunog. Pag sinabing barbecue, gusto mo sunog, tapa, tostado, longganisa, gusto mo tostado, pagkanin, gusto mo totong. Meron bang ganon? Di ba? Hilig mo sa sausawan, toyo na may kalamansi, na may patis, na may sili, suka na may bawang, suka na may bagong balayang. Meron bang ganon? Hindi makakain ng walang sausawan? Meron. Guys, pag ikaw mahilig sa sausawan na maaalat, ang tendency lumakas kang kumain. At ang tendency uminom ka ng maraming tubig. Paano kung hindi na nailalabas ng tama sa katawan mo yan? Di ba? Dumadami yung volume ng likido sa loob ng katawan, pwedeng-pwede kang high blooding.
Kaya nga sa loob ng ospital, ano sabi ng mga doktor? Low salt, low fat, diet. Bawal ang maalat. Kasi ang tendency, high blood din ka in the future. Guys, yan ang free radicals. Traidor. Dok, ano pa ang free radicals? Yung mga stress. Yan ang mataas magbigay ng free radicals sa katawan. Dok, ano ba yung stress? Sa Tagalog, yan ang utang. Ngayon, taas ang kamay naman mga utang. Huwag mo na itaas, malalaman pa ng katabi mo. Sipin mo, may utang, may utang. Ano pakiramdam ng may utang? Di ba? Hirap mong ganon. Mahirap. Why? Hindi ka mapagkatulog, isip ka ng isip, di ba? Hindi mo alam kung paano magbabayad, text ng text sa'yo, hindi ka makapag-reply kasi wala ka ring load. O, tapos ayun na, nag-miss call na, sagutin mo. Di ba? Hindi mo alam kung paano sasagutin. Pagsagot lang, eh. Wala kang pambayad eh. Ano ba yung stress? Yan yung mga suliranin, mga bagay-bagay sa buhay natin na dahil dyan, hindi ka nakakapag-function ng normal. Abnormal na yung functioning mo. Kaya nga uso-uso yung stress. Induced diabetes. Dahil sa stress, nagka-diabetes. Bakit? Ang lakas kumain. Stress-induced hypertension. Dahil sa stress, hinay blood. Tumaas ang blood pressure. Dahil sa stress, nagka-ulcer. Stress-induced ulcer. Okay? So, anong dapat gawin? Guys, i-overcome yung free radicals. How? Ang antioxidants po ang pumapatay sa free radicals. Good news! Nung ginawa ng ating Panginoong Diyos ang ating katawan, napakaraming antioxidant para patayin araw-araw itong free radicals. Bad news! When you reach the age 30, ayan, ko po, ang dami dito, parang sinabugan ng bomba. You know, when you reach the age 30, hindi na gumagawa ang katawan natin ng antioxidants. Eh saan na ngayon manggagaling? Yung antioxidants that we need to fight off these free radicals from the food that you're going to eat. Guys, fresh pa ba ang kinakain nyo? Hindi na. Usong-uso na yung mga fertilizer, chemicals, pesticides, insecticides, genetically modified fruits and vegetables. So, ang source na ngayon natin ng antioxidants are the nutritional supplements that we're gonna take. Guys, this is the breakthrough product ng Nature's Way. Believe ka sa Nature's Way? Listen to this. Gusto nyo bang humaba ng matagal ang buhay nyo? For so many decades, alam na ng science, alam na ng scientists, na mga doctors, na pwede naman talaga humaba ang buhay ng tao. Isa pa lang ang alam na paraan kung paano humaba ang buhay ng tao. And this is what they call calorie restriction. Dok, ano ibig sabihin ng calorie restriction? Ibig sabihin, babawasan mo yung pagkain. Okay, calories. Yung mga kinakain natin, may calories. Babawasan mo yung pagkain. Eh, Dok, di pag binawasan yung pagkain, halos mamatay-matay ka rin. Yun na nga. In fact, sa US, may samahan yan. Calorie Restriction Foundation. Calorie Restriction Organization. Yung mga itsura nila, ang papaya. Caloric restriction may be a way for an animal to kind of hunker down and slow down its aging rate. Dr. Richard Weinrich heads an experiment at the University of Wisconsin Primate Center to see if living longer by eating less works with humans' close relatives, rhesus monkeys. The project began in 1989. Very obvious that this one is heavier. Half the monkeys eat what they want. They get about 30% more than the restricted animals. The others get a diet with adequate nutrition, but far fewer calories. These animals are about the same age, and the restricted animal, at least to us, looks a lot younger. The calorie-restricted animals also have less heart disease and diabetes. And early results from cognitive tests show their minds are sharper. Bakit? Ano ba napag-alaman ng siyensya ukol dito? They found out, pag ang tao pala, hindi kumain ng more or less 30 to 40 to 50% nung dapat niyang kainin, nati-trigger yung isang gene sa katawan na kung tawagin ay SIRT1 gene. Okay? SIRT1 genes. Eh Dok, ano na yun ang mangyayari kung sakaling ma-trigger yung SIRT1 genes? Guys, pag na-activate ang SIRT1 genes, ano mangyayari? Sa ayaw at sa gusto mo, hahaba ang buhay mo. Maganda ba yung ganon? Yes. And hindi lang basta hahaba ang buhay mo, nare-reverse din
yung aging. Meaning, pati yung diseases, nare-reverse din. Bakit? Aging is characterized by a person na maraming sakit. Bakit? Nung bata ka naman, wala kang high blood. Nung bata, walang cancer. Nung bata, walang diabetes. Nung bata, walang arthritis. Bakit nung kailan ka tumanda, tsaka ka nagkaroon ng lahat ng mga yan? Because it's part of the aging process. Pero kung ma-reverse yung aging,